Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Sa mga bagong listener, make sure na pakinggan muna ninyo ang part 1 ng kwentong bank teller sa umaga, callboy sa gabi, bago kayo makinig ng part 2 para masundan ninyo ang buong flow ng kwento at mas maintindihan ang mga nangyari. Kung handa na kayo, simulan na natin ang part 2. Saan kayo nagkakilala ni Anthony? Tanong ng ex ni Anthony sa akin habang kumakain kami. Napatingin ako kay Anthony. Saglit akong nag-isip kung ano ang magandang sagot bago ako nagsalita. Online. Mahilig siyang mag-like ng stories ko sa IG. Tapos nag-message siya sa akin. Then, doon na nag-start. Sagot ko habang pilit na tumatawa. I see. Gets. Sagot ng ex niya. Baliw ka. Kahit ikaw naman ang unang nag-message sa akin, natatawang sabi ni Anthony. Napatingin ako sa kanya at ngumiti. Importante pa ba kung sino ang unang nag-message? Ang importante, I'm here with you. And it makes me happy, sabi ko. Biglang nag-ingay yung mga kaibigan ni Anthony. Wow, grabe. Kilig, yan ang mga sabi nila. Natawa ako habang nakatingin sa kanila. Sa totoo lang, natatawa ako sa loob-loob ko. Ang dali lang naman pala ng pinapagawa niya sa akin. Kailangan ko lang maging sweet, ngumiti, at umarte na parang may something sa amin. At pagkatapos nito, may 3,500 pesos na ako. Habang nakikita kong parang kinakabahan at naiilang yung ex ni Anthony, napangiti ako ng konti. Mukhang effective naman yung acting namin. Pero hindi ko alam na habang iniisip kong madali lang ang gabing ito, may iba palang mangyayari na hindi ko talaga inaasahan. Pupunta sana ako sa banyo para magpalit ng damit pang swimming. Pinahiram ako ni Anthony ng damit, pero napahinto ako bago pa man ako makapasok nang may narinig akong nag-uusap. Narinig ko yung boses ni Anthony. Napasilip ako saglit at nakita ko siyang kausap ang ex niya. Tumayo lang ako sa gilid at hindi muna ako nagpakita. Hindi ko naman sinasadyang makinig, pero malinaw na naririnig ko yung usapan nila. Congrats! Mukhang masaya ka na sa bago mo sabi ng ex ni Anthony. Hindi pa kami. Saka, ano naman pake mo kung may bago na ako? Sagot ni Anthony. Wala lang. Ang bilis mo mag-move on. Parang kailan lang nagmamakaawa ka sa akin na balikan kita. Baka ginagamit mo lang yung kasama mo ngayon bilang panakip butas, sabi ng ex niya habang natatawa. I'm happy right now and wala ka nang paki doon. Saka may jowa ka na, di ba? So dapat wala ka nang paki sa kung anong gawin ko. Unless nagseselos ka, sagot ni Anthony. Bakit naman ako magseselos? Masaya ako sa boyfriend ko ngayon, sagot ng ex niya. Yun naman pala. Kung masaya ka, edi okay, sagot ni Anthony. Hindi ko na gustong makinig pa sa usapan nila, kaya pumasok na ako. Parang nagulat yung ex ni Anthony nang makita niya ako. Tonton, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Samahan mo ako magbihis, sabi ko. Hinawakan ko ang kamay ni Anthony at hinila siya papasok sa cubicle. Paglingon ko, nakita kong masama ang tingin sa akin ng ex niya. Nginitian ko lang siya na parang nang aasar ako.
Saan galing yung tonton? Tanong ni Anthony habang nasa loob kami ng cubicle. Naisip ko lang na itawag sa'yo. Tonton. Bagay naman, di ba? Natatawang sabi ko. Nagpatuloy ang pagpapanggap ko na may something sa amin ni Anthony hanggang matapos ang lahat. Maya-maya, nagsiuwian na rin ang mga kaibigan niya, pati yung ex niya. Nandito na lang kami ni Anthony sa parking. Handa na rin siyang umuwi. Salamat sa lahat-lahat, sabi niya habang inaabot sa akin yung bayad. Pagtingin ko sa pera, napansin kong sobra. Teka, sobra to. 3,500 lang yung usapan natin. 7,000 ato, sabi ko. Kumuha ako ng kalahati at ibinalik sa kanya. Pero hindi niya tinanggap. Okay lang, dinagdagan ko na. Magaling kang umarte, natatawa niyang sabi. Napangiti ako. Wow, salamat, sabi ko. Deserve mo naman. Ang convincing mo kasi, sabi niya habang natatawa. Napatawa rin ako. Di, okay. Thank you ulit. Hindi ko akalain na yung simpleng sideline na ginawa ko ngayong gabi ay magiging ganito ka-interesting. At higit sa lahat, hindi ko expected na doble pa yung matatanggap kong bayad. Habang naglalakad kami papunta sa sasakyan niya, napaisip ako. 7,000 pesos para sa isang gabi. Malaking bagay na rin yun para sa akin. Lalo na ngayong maraming bills at utang akong kailangang bayaran. Matagal mo na ba ginagawa yung pagiging callboy mo? Tanong niya sa akin. Hindi. 2 buwan pa lang, sagot ko. Callboy talaga yung work mo? Wala kang ibang trabaho? Tanong niya ulit. Hindi. Sideline ko lang to. Nagtatrabaho ako sa bank bilang bank teller. Pero kulang na kulang talaga yung sahod ko. Ang daming bills at responsibilidad. Kaya wala akong choice, sabi ko. Napayuko ako. I'm sorry, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Bakit ka nagsosorry? Tanong ko. Nalulungkot lang ako sa situation mo. I don't know, pero parang napifeel ko na hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo. Sabi niya. Tiningnan ko siya. At natahimik muna ako sandali bago sumagot. Hindi ko talaga gusto. Diring-diri na nga ako minsan sa sarili ko eh. Parang ang dumi-dumi kong tao. Sagot ko. Tahimik siyang nakinig. I can't judge you. Ginagawa mo lang yung kailangan mong gawin para mabuhay. Like me. Iba naman yung situation natin. Pero I hired you to pretend para hindi ako magmukhang kawawa sa harap ng ex ko. Ginagawa ko yung alam ko para makasurvive ako sa sakit na nararamdaman ko. Sabi niya, napangiti ako ng kaunti. Alam mo, mukha ka namang mabait. You deserve someone better. Marami pa dyan. Maraming taong magmamahal sa'yo. Sabi ko. Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. Siguro. Pero minsan, mahirap din paniwalaan yan kapag kakagaling mo lang sa breakup. Sagot niya. Mahal mo ba yung ex mo? Tanong ko. Medyo. Meron pa akong feelings sa kanya. Pero naawa na ako sa sarili ko eh. Meron na siyang iba and I think kailangan ko na siyang palayain. Sagot niya. Gets ko. Pero darating din yung tamang tao. Huwag mong pilitin yung sarili mong maging okay agad. Sana maging okay ka na soon, sabi ko. Saan ka pala nauwi? Gusto mo, ihatid na kita? Tanong niya. Sa Pasig pa ako, sagot ko. Malapit lang naman. Ihatid na kita, kung okay lang sa'yo, sabi niya. Sige, medyo mahirap din mag-book ng masasakyan. Kanina pa ako naghahanap, wala eh, sagot ko. Tapos ayun, sumakay ako sa sasakyan niya. Umupo ako sa tabi niya sa front seat habang siya naman ang nag-drive. Tahimik lang kami buong biyahe. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa labas ng bintana habang iniisip yung mga nangyari ngayong gabi. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang ang gaan ng pakiramdam ko habang kasama siya. Siguro dahil hindi niya ako trinato na parang callboy lang. Kinausap niya ako ng maayos at parang normal na tao. Maya-maya, nakarating na kami sa kanto malapit sa bahay. Dito na lang ako, sabi ko. Huminto siya sa gilid at bumaba ako ng sasakyan.
Salamat sa paghatid, sabi ko. You're welcome, sagot niya. Maglalakad na sana ako palayo nang bigla niya akong tinawag. Teka lang, may nakalimutan ako, sabi niya. Napalingon ako sa kanya. Ano yun? Tanong ko. Hindi kasi ako active sa G-app. Pwede ko ba kunin number mo or social media? Just in case na kailangan kitang i-hire ulit. Sabi niya, habang medyo natatawa. Sure, sagot ko. Binigay ko sa kanya yung Telegram account ko pati phone number. Thank you, sabi niya. Mag-ingat ka pa uwi. Huwag ka nang malungkot, sabi ko habang nakangiti sa kanya. Ngumiti rin siya. Good night, Lucas, sabi niya. Good night, Tonton, sabi ko. Pinaandar na niya ang sasakyan at tuluyang umalis. Naiwan ako sa kanto, nakatingin sa sasakyan niya habang palayo ng palayo. Lumipas ang ilang linggo. Nagpatuloy lang ako sa routine ko at sa takbo ng buhay ko. Trabaho, responsibilities, bills, utang. Paulit-ulit lang. Sabado ngayon at nandito lang ako sa bahay. Inaaya ako ng mga kaibigan ko na lumabas pero wala akong pera para gumastos. Kaya sinabi ko na lang na may lakad ako kahit wala naman talaga. Kakasahod ko lang kahapon pero wala na agad akong natirang pera. Napunta na sa bayad sa utang at binigay ko kay mama. Buti na lang may naging client ako nung isang araw. Kahit papaano, may allowance ako hanggang sa susunod na payday. Matutulog na sana ako nang biglang may tumawag sa akin na unknown number. Sinagot ko agad. At nang marinig ko yung boses sa kabilang linya, agad ko siyang nakilala. Asan ka? Pwede ka ba nga ngayon? Hire kita ulit, sabi niya. Si Tonton pala. Free naman ako. Ano ba gagawin? Tanong ko. Wala. Samahan mo lang akong uminom, sagot niya. Natahimik ako sandali. Ano? Free ka ba? Babayaran naman kita, dagdag niya. Sige, punta ako. Send mo sa akin yung address kung nasaan ka, sagot ko. Pagkatapos niyang isend yung location, agad na akong naghanda. May pera na naman ako. Easy money. Minsan napapaisip talaga ako. Ang dali palang kumita kapag may mga taong may pera at kaya kang bayaran para sa oras at company mo. Pero habang naghahanda ako, bigla akong nalungkot. Parang naawa ako kay Tonton. Kailangan pa niyang mag-hire ng isang tao para lang may makasama siyang uminom. Wala ba siyang mga kaibigan? O baka meron naman pero wala siyang kaibigang gusto niyang makasama sa ganitong klaseng gabi. Hindi ko alam. Nang makarating ako sa address na binigay niya, medyo nag-alangan akong pumasok. Mukhang mamahaling bar yung lugar. Halos lahat ng tao roon mukhang sanay sa ganitong lifestyle. Parang mga anak ng mayayaman na walang iniisip na bills o utang. Pero pumasok pa rin ako. Ilang minuto akong naghanap kay Anthony dahil malaki yung place at maraming tao. Hanggang sa nakita ko siya na nakaupo sa isang gilid. Agad akong naglakad papunta sa kanya. Kamusta ka? Tanong ko agad nang makalapit ako. Thank you. Kasi dumating ka, sabi niya. Siyempre, darating ako. Pera to eh, sagot ko habang natatawa. Natawa rin siya. Umupo ako sa tabi niya. Wala siyang masyadong sinabi. Kumuha lang siya ng isang bote at 2 baso. Drink? Tanong niya. Tumango ako. Tinagayan niya ako ng alak at sabay kaming tahimik na uminom. At habang nakaupo ako sa tabi niya, napansin kong parang iba siya ngayon. Hindi siya yung Anthony na nakita ko noong una. Mas tahimik, mas malungkot, at parang may mabigat na iniisip. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang lungkot ng aura mo ngayon, sabi ko. Tiningnan lang niya ako bago siya magsalita. Paano mo nasabi? Tanong niya. Nararamdaman ko lang. You can tell me everything. Stranger lang naman ako. Hindi kita mahuhusgahan. Hindi naman kita ganun kakilala. Sabi ko. Malungkot lang ako. Kasi ang daming tao sa paligid ko. Pero parang walang nakakakita ng pinagdadaanan ko. Walang nakakaramdam na may problema ako. Na nalulungkot ako. Sabi niya.
Napatawa siya ng kaunti, pero halatang pilit. Maya-maya, bigla siyang natahimik bago ulit nagsalita. Buti ka pa, 2 beses pa lang tayo nagkikita. Kaunti lang yung conversation natin, pero naramdaman mo agad na malungkot ako, na may problema ako, sabi niya. Tiningnan ko lang siya habang hawak yung baso ko. Ewan ko rin, siguro malakas lang talaga intuition ko, sagot ko. Napangiti siya. Or maybe, pareho lang tayo, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Pareho? Tanong ko. Tumango siya. Baka kaya mo napapansin kapag malungkot ako kasi alam mo rin yung feeling, sabi niya. Siguro pareho tayo, pero magkaiba rin tayo. Yung lungkot na nararamdaman ko dahil sa bills, sa pera, sa mga responsibilidad ko sa pamilya. Yung lungkot na kailangan kong ibenta yung katawan ko para lang magkaroon ng pera. Yung lungkot ko dahil sa hirap ng buhay ko, sabi ko. Bigla siyang natahimik. Sorry, sabi niya. Bakit ka nagsusorry? Tanong ko. Hindi ko dapat kinumpara yung sarili ko sa'yo. Mas mahirap yung situation mo kaysa sa situation ko, sabi niya. Umiling ako. Hindi naman ibig sabihin na mas mahirap yung problema ko. Hindi na valid yung nararamdaman mo. Valid naman yung nararamdaman mo. Sana dumating yung panahon na maging okay ka rin, na hindi mo na kailangang mag-hire ng ibang tao para lang may makasama ka kapag malungkot ka. Sabi ko. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Thank you, mahina niyang sabi. Ngumiti lang ako at muling uminom. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ko siya kinakausap ng ganito. Siguro dahil kahit magkaiba kami ng problema, pareho lang kaming naghahanap ng taong makikinig. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan at pag-inom hanggang sa hindi namin namalayan na sobrang dami na pala ng nainom namin. Nang pareho na kaming lasing, nag-decide na kaming umalis. Hindi ko na kayang umuwi dahil hilo na ako at hindi na rin niya kayang mag-drive. Kaya nagdesisyon kaming mag-check-in na lang sa isang malapit na hotel para makapagpahinga muna. Pagdating namin sa room, binagsak ko agad ang katawan ko sa kama. Pagod na pagod ako, sabi ko habang nakapikit. Humiga rin si Anthony sa kabilang side ng kama. Tahimik lang kami habang unti-unting inaantok. Malapit na akong makatulog nang bigla kong maramdaman na hinawakan ni Anthony ang private part ko. Pwede ko bang isubo ito? Tanong niya. Go lang, gawin mo ang gusto mo. Sagot ko. Dahil may tama na ako ng alak, hindi ko na rin alam ang sinasabi ko. At naramdaman ko na lang yung bibig ni Anthony sa maselang bahagi ng katawan ko. Mabilis yung pangyayari. The last thing I remembered, meron nangyari sa amin na dalawa na. Ako ang top at siya ang bottom. Habang nakatingin ako sa mga mata niya, bumibilis yung tibok ng puso ko. Nabitin ba kayo sa kwento ni na Lucas at Anthony? Gusto ba ninyo ng part 3? Mag-comment lang kayo ng part 3 para malaman namin na gusto ninyo ng kasunod na kwento. Kapag marami ang nag-request, i-upload agad namin ang part 3. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.